Kabanata 5261. Tumingin si Thea sa kanyang mga anak ng buong pagmamahal at sinabing, "Pagkaalis ko, huwag mong pabayaan ang iyong paglilinang." Sa supernatural na kapangyarihang naiwan ni James at ang mga mapagkukunan ng Endless Plane, lahat kayo ay makakaabot sa Great Celestial Rank o mas mataas pa. Sa labas ng South Heaven Gate, isang grupo mula sa Mevrai Race ang naghihintay kay Thea na mag-ayos sa Endless Plane. Nagpaalam si Thea sa mga miyembro ng Heavenly Court. Hindi nagtagal, lumabas siya ng Heavenly Court. Sabay-sabay siyang binati ng grupo, "Prinsesa." Lumapit ang powerhouse sa Martial Celestial Rank, Yumuko, at magalang na nagtanong, "Pwede na ba tayong umalis, Prinsesa?" "Oo." Marahang tumanggo si Thea. Isang lumilipad na barkong pandigma kaagad ang lumitaw sa labas ng Heavenly Court. Sinalubong ng grupo si Thea sakay. Matapos dumating si Thea at ang grupo ng mga powerhouse mula sa Mevrai Race, umalis ang lumilipad na barkong pandigma at pumasok sa kadiliman. Si Thea ay nasa loob ng isang silid sa barkong pandigma. Isang matandang lalaki ang tumayo sa harap niya at magalang na nagsabi, "Ang pangalan ko ay Zonderquartz, Prinsesa." Tumango si Thea at sumagot, "Sige. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pinagmulan ng apat na sinaunang lahi ng Dark World?" Saglit na nag-isip si Zonder at nagtanong, "Ang dami mong alam sa mundong ito, Prinsesa." Walang pag-aalinlangan, sumagot siya, "Sa pagkakaalam ko, mayroong hindi mabilang na mga eroplano, kabilang ang Central Plane." Iyon lang. Naguguluhang tumingin sa kanya si Zonder. Ibinalik ni Thea ang kanyang tingin at nagtanong, "Yes, am I wrong?" Ipinaliwanag ni Zonder, "Tama ka, ngunit iyan ay isang maliit na bahagi lamang ng ating mundo. Ang madilim na mundo ay mas malalim at mas malawak kaysa sa malalaman natin. Ang lahat ng mga eroplano ay nabuo sa loob ng madilim na mundo. Walang nakakaalam kung saan patungo ang kadiliman, o kung saan ang mga hangganan nito. Kung ano pa ang mga bagay na nakatago sa kadiliman ay hindi rin tiyak. Kahit na ang apat na sinaunang lahi ng madilim na daigdig ay hindi masasabing sigurado." Nagtanong muli si Thea, "Ano ang apat na sinaunang lahi? Saang eroplano sila nabibilang?" Sumagot si Zonder, "Ang apat na sinaunang lahi ay hindi nabibilang sa anumang eroplano, ngunit kasabay nito, nabibilang din sila sa lahat ng mga eroplano dahil ang bawat eroplano na umiiral ay ipinanganak sa loob ng madilim na mundo." Nagsalubong ang kilay ni Thea. Ipinaliwanag ni Zonder, "Bukod sa mga eroplanong alam natin, may ilan pang mga espasyo sa loob ng madilim na mundo na angkop na tirahan. Hindi sila mga eroplano. Sa katunayan, mas maunlad sila. Ang mga nabubuhay na nilalang sa mga espasyong ito ay umiral na noon pa man. Isinilang pa nga ang unang eroplano, kilala sila bilang mga primeval. Ang apat na sinaunang lahi ay ang pinakamalakas sa kanila. Sa lahat ng eroplano, halos walang taong nakakaalam tungkol sa apat na sinaunang lahi ng madilim na mundo mula nang sila ay isinilang sa kani-kanilang mga eroplano. Di magkaroon ng pagkakataon na makipag-ugnayan sa primevals o sa apat na sinaunang lahi. Tanging ang mga nangungunang powerhouse ang maaaring umalis sa kanilang mga eroplano, at tanging ang mga nakipagsapalaran sa Dark World ang makakaalam tungkol sa primevals at sa Four Ancient Races. May mas malinaw na larawan si Thea sa sitwasyon ng Dark World. Paano ang lakas ng apat na sinaunang lahi ng madilim na mundo kumpara sa hindi mabilang na mga eroplano? Tanong ni Thea. Sumagot si Zonder, "Ang isang ordinaryong nilalang mula sa isang primitive na lahi ay hindi maihahambing sa isang mula sa isang malakas na eroplano. Ang Central Plane ay puno ng mga powerhouses. Gayunpaman, mayroong maraming iba't ibang makapangyarihang lahi sa gitna ng mga primevals. Matagal na sila oras, at kahit na mayroon silang average na potensyal, magiging malakas sila pagkatapos mabuhay ng napakatagal. Ang primevals at ang hindi mabilang na mga eroplano ay parehong makapangyarihan. Imposibleng sabihin kung alin ang mas malakas kaysa sa isa. Paano ikinukumpara ang apat na sinaunang lahi ng madilim na mundo sa iba't ibang eroplano?" Tanong ni Thea. Sumagot si Zonder, "Alinman sa apat na sinaunang lahi ay madaling makadurog ng ilang eroplano." Sa ilang salita lamang, si Thea ay nagkaroon ng magaspang na pag-unawa sa lakas ng apat na sinaunang lahi.
Gayunpaman, may ilang mga powerhouse na ipinanganak sa hindi mabilang na mga eroplano na kahit na ang apat na sinaunang lahi ay nag-iingat. Kabanata 5262. Mula sa maikling pag-uusap, nalaman ni Thea na ang four ancient races ng Dark World ay hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Sa kabila nito, ang hindi mabilang na mga eroplano ay hindi rin dapat maliitin dahil may mga powerhouse na kahit na ang apat na sinaunang lahi ay nag-iingat. Biglang may naalala si Thea at nagtanong, narinig mo na ba ang Genesis Path Scripture? Nalilito si Thea kung paano nagkaroon ng napakaraming supernatural power si James na nagmula sa labas ng Endless Plane. Hindi niya ito ipinaliwanag sa kanya, kaya gusto niyang malaman ang katotohanan. Natigilan si Zonder. Tumingin siya kay Thea at nagtanong, The Genesis Path Scripture. Alam mo ba ang tungkol dito? Bahagyang tumanggaw si Thea. Oo, narinig ko ang tungkol dito. Ipinaliwanag ni Zonder, maraming mahuhusay na powerhouse sa hindi mabilang na mga eroplano. Ang taong lumikha ng Genesis Path Scripture ay isang henyo na may malaking potensyal. Nakakuha siya ng malaking lakas sa loob lamang ng maikling panahon, at nilikha niya ang Genesis Path Scripture. Sa kasamaang palad, siya namatay sa isang insidente. Kung hindi, sa kanyang potensyal, siya ay naging isang buhay na kahit na ang apat na sinaunang lahi ay natatakot. Intrigued, Thea asked, anong klaseng tao siya? Si Zonder ay mula sa Mevrai race. Bagamat ang karamihan sa mga primeval ay hindi gumagalaw sa mga eroplano, mayroon silang kanilang mga intelligence network sa iba't ibang mga eroplano. Kaya, alam nila ang tungkol sa mga mahahalagang kaganapan sa mga eroplano. Ipinaliwanag niya, ang taong lumikha ng Genesis Path Scripture ay tinatawag na James Caden. Siya rin ang nagtatag ng Supremacium, isa sa pinakamalakas na puwersa sa Central Plane. Naaalala ko na bago siya namatay, siya ay nasa tuktok ng Martial Celestial rank. Kahit na kung ikukumpara sa isang tao mula sa apat na sinaunang lahi, siya ay lubos na makapangyarihan. Sigurado akong kaya niyang durugan ang marami sa mga primevals. J. James Caden. Naninigas ang ekspresyon ni Thea. Sa nakaraan, siya ay nag-isip ng maraming posibilidad. Gayunpaman, si James, bilang tagalikha ng Genesis Path Scripture, ay hindi kailanman isa sa kanila. Hindi rin niya naisip na si James ay maaaring maging tagapagtatag ng Supremacium sa kanyang nakaraang buhay, alinman. Anong problema, prinsesa? Tanong ni Zonder. Sagot ni Thea, wala. Matapos malaman ang totoong pagkatao ni James, hindi na siya nagtanong. Mabilis na naglakbay ang barkong pandigma sa Dark World sa loob ng maraming taon. Hindi nagtagal, isang kislap ng liwanag ang sumikat sa kadiliman, at isang malawak na lupain ang lumitaw sa paningin. Bagaman hindi ito isang eroplano, ang laki nito ay maihahambing sa isang eroplano. Itinuro ni Zonder ang lupaing lumitaw at sinabing, That's the Mevrais territory. Ma'am, bahagyang tumanggaw si Thea. Dinala ni Zonder si Thea sa teritoryo ng mga Mevrais at patungo sa isang mar-angle na gusali sa isang espiritual na bundok. Sa sandaling iyon, ang mga powerhouse ng Mevrai race ay nagtipon sa loob ng pangunahing bulwagan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa pinakamataas na upuan. Bagamat medyo ordinaryo ang hitsura niya, naglabas siya ng dominanteng aura. Pumasok si Thea sa hall sa patnubay ni Zonder. Kabanata 5263. Agad na naging sentro ng atensyon si Thea nang makapasok siya sa bulwagan. Hindi siya comfortable sa mga titig nila, kaya pinigilan niyang magsalita. Lumuhod si Zonder sa lupa at sinabi, Panginoon ko, naibalik ko na ang prinsesa. Napatingin ang lalaking nasa pinakamataas na upuan kay Thea at sinabing, halos kamukha niya ang kanyang ina. Tumingin si Thea sa lalaking nakasuot ng itim at nagtanong, ikaw ba ang aking biolohikal na ama? Tumayo ang lalaki, bumaba sa entablado, at huminto sa harap ni Thea. Hinawakan niya ang kamay niya at magiliw na sinabi, marami kang pinaghirapan sa lahat ng mga taon na ito. Natutuwa akong nakabalik ka. Hindi pamilyar si Thea sa pagharap sa ama na hindi pa niya nakikilala. Inalis niya ang kamay niya sa pagkakahawak nito at humakbang paatros. Ang lalaking nakasuot ng itim ay si Talvolay Mab Ins, ang pinuno ng lahing Mevrai at isa ring makapangyarihang magsasaka.
Hindi naman nagalit si Talvalay na tinanggihan ni Thea ang kanyang pagmamahal. Sa halip, nakangiti niyang sinabi, dalhin mo ang prinsesa para magpahinga. Maya-maya, may lumapit na maid at inakay si Thea. Pagkaalis ni Thea sa bulwagan, tumayo ang isang powerhouse ng Mevrai race at nagsabi, ngayong bumalik na ang prinsesa, maaari na tayong magpatuloy sa pakikipag-alyansa sa Yeftero race. Nalutas na natin ang ating panloob na alitan, at kung gagawin natin kung makipag-alyansa sa kanila, mahirap para sa atin na makatagpo sa mga primitive races. Sumasang-ayon ako, Panginoon. Ang lahing Yeftero ay isa rin sa 4 na sinaunang lahi. Kailangan nating bumuo ng alyansa sa lalong madaling panahon. Marami sa mga powerhouse ng Mevrai race ang nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Kumunat ang noo ni Talvalay at minasahe ang noo. Sumagot siya, kababalik lang ng prinsesa. Kung hihilingin ko sa kanya na magpakasal kaagad sa Yeftero race, natatakot ako na hindi siya papayag. Walang sasabihin ng prinsesa sa bagay na ito. Bilang isang inapo ng Mevrayes, kinakailangan sa kanya na magsakripisyo. Bukod dito, ang Yefteres ay isa sa 4 na sinaunang lahi. Sila ay isang makapangyarihang puwersa. Maraming primevals ang mamamatay para sa pagkakataong makasal sa Yefteres. Ito ay isang pagpapala para sa prinsesa. Nagsalita ang ilan sa mga powerhouse ng Mevrayes. Sagot ni Talvalay, tatalakayin natin ito mamaya. Pagkarating sa teritoryo ng mga Mevrayes, si Thea ay tinatrato ng may lubos na paggalang bilang nararapat sa prinsesa. Maging ang mga katulong na naglilingkod sa kanya ay nasa Petit Celestial rank, na mas mataas kaysa sa kanya. Matapos manatili sa Mevrayes ng ilang oras, dumating si Talvalay upang makipag-usap sa kanya. Thea. Napangiti ng gusto si Talvalay. Umupo si Thea sa isang bakuran at tumingin kay Talvalay, na papalapit. Tinugon niya ito ng mahinang tango. Lumapit si Talvalay, umupo sa tabi niya, at nagsimula ng pag-uusap. Pinag-usapan niya ang kasaysayan ng mga Mevrayes at ang panloob na salungatan na nangyari kamakailan. Bagamat nalutas na ang panloob na salungatan, ang pundasyon ng Mevrayes ang pinakamasama sa 4 na sinaunang lahi. Kailangan nating agad na makipag-alyansa sa alinman sa iba pang 3 sinaunang lahi. Nakabuo na ako ng kasunduan sa alyansa sa mga Yeftero. Para ipakita aking katapatan, kailangan kitang pakasalan sa mga Yeftero. Agad na tumayo si Thea at sinabing, no. I'm not marrying anyone. Tumayo din si Talvalay at sinubukang pakalmahin siya, at sinabing, huwag kang magalit, Thea. The Yefters are a potent force. Napakaraming ibang babae. Mamatay para sa isang pagkakataong magpakasal sa kanila. Ito ay isang malaking pagpapala para sa iyo. Tinitigan ni Thea si Talvalay at sinabing, kahit na, aalis ako agad kung pipilitin mo akong magpakasal. Nagdilim ang mukha ni Talvalay, at malamig niyang sinabi, bilang miyembro ng Mevrayes, wala kang karapatang tumanggi. Gustuhin mo man o hindi, dapat kang magpakasal sa Yefteres. Isipin mo ang iyong mga anak sa Endless Plain. Huwag pilitin mo akong patayin sila. Kabanata 5264. Bagamat itinago ni James ang Endless Plain, ang Mevrayes ay isa sa 4 ancient races ng Dark World. Kaya, naging madali para sa kanila na mahanap ang lugar. Inimbestigahan na ni Talvalay si Thea ng maigi. Alam niyang napakataas ng katayuan nito sa Endless Plain at may mga anak na. Sa kabila ng pag-aatubili ni Talvalay na pilitin si Thea, kailangan niyang gawin ito dahil may kinalaman ito sa kaligtasan ng Mevrayes. Para sa kapakanan ng kanilang lahi, handa siyang magsakripisyo ng anuman. Bukod dito, hindi gaanong sakripisyo sa kanyang paningin ang pagpapakasal ni Thea sa mga Yeftero. Ikaw. Nanginginig sa galit si Thea. Bumaba ang malamig na ekspresyon ni Talvalay, at sinabi niya, ayoko ring gawin ito, Thea. Lahat ng ginagawa ko ay para sa ating lahi. Bilang isang inapo ng Mevrayes, dapat mong balikitin ang responsibilidad na pasiglahin ang lahi. Ang iyong kinabukasan. Ang asawa ay isang nakakatakot na henyo mula sa mga Yefteres. Hindi ito kawalan para sa iyo. Para sa kapakanan ng iyong pamilya, dapat mong pag-isipan itong mabuti. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Talvalay. Naging mamasa-masa ang mga mata ni Thea, at agad siyang nahulog sa kanyang upuan.
Hindi nagtagal, naisip niyang sapat na ang kanyang lakas para protektahan ang kanyang mga anak. Gayunpaman, malayo siya sa sapat na lakas. Ano ang dapat kong gawin? Walang magawa si Thea. Wala siyang gaanong alam tungkol sa mga Mevrayes maliban na sila ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Hindi niya mapipigilan ang mga ito na saktan ang kanyang mga mahal sa buhay kung tumanggi siyang magpakasal. Kailangan kong hanapin si James at talakayin ito sa kanya. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Thea at sa wakas ay napagdesisyonan niyang makipagkita kay James. Pagkatapos magdesisyon, nagkusa siyang makipagkita kay Talvalay. Tumingin siya kay Talvalay at sinabing, "Sumasang-ayon ako sa kasal, ngunit kailangan mo akong bigyan ng oras. Gusto kong pumunta sa Central Plain." Nakita agad ni Talvalay ang plano ni Thea. Mahinahon niyang sinabi, "You shouldn't place too much hope on James. I admit he was indeed an amazing powerhouse in his past life. However, he wouldn't stand a chance against us or the Yefters even in his past life's prime. Kung hahanapin mo siya, malalaman ng mga Yeftero ang tungkol sa relasyon niyo, at malalagay siya sa gulo. Mapahamak ka rin." Natigilan si Thea. Maya-maya, sumigaw siya, "Bakit ako?" Tinitigan niya si Talvalay at sinabing, "Bilang pinuno ng Mevrayes, dapat ay mayroon ka ring iba pang mga inapo. Alam mo na mayroon akong kapareha at pamilya. Bakit mo ipinipilit na magpakasal ako sa mga Yeftero?" Walang magawang tumugon si Talvalay, "Kung may ibang tao na maaaring yumako sa responsibilidad, hindi ko hahayaang magpakasal ka sa kanilang lahi. Mayroon kang tenebrous body at kayang sumipsip ng anumang uri ng kapangyarihan nang hindi na kailangang pinuhin ito. Ang iyong katawan ay isang mahusay na sisidlan. Ang sino mang magpakasal sa iyo ay patuloy na makakakuha ng mga kapangyarihan mula sa iyong katawan, at makakapagtipid ito sa isang tao ng napakahirap na trabaho. Ang A tenebrous body ay ang pinakamahiwagang pangangatawan sa dark world, na karamihan ay umiiral lamang sa mga sinaunang teksto. Ito ay isang bulong-bulungan na matagal na ang nakalipas, ang isang walang katulad na powerhouse sa mga primevals ay nakakuha ng napakalaking lakas at mabilis na bumuti dahil siya ay may kasambahay na may tenebrous body at patuloy na nakakakuha ng kapangyarihan mula sa kanya. Hinding-hindi papayag si Talvalay na pakasalan si Thea kung hindi dahil sa kawalang tatag ng kanilang lahi. Alam niyang ang mga pinuno ng sinaunang lahi, ang Yefteres, ang nasa likod ng panloob na salungatan sa loob ng kanilang lahi. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Ang mga Mevray ay mas mahina kaysa sa mga Yeftero. Mahaharap sila sa isang krisis kung hindi magpakasal si Thea sa mga Yeftero. Para sa kapayapaan ng Mevrayes, walang ibang pagpipilian si Talvalay. Natahimik si Thea. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, "Gusto kong pumunta sa Central Plain para makita si James." Sumagot si Talvalay, "Ipapayo ko sa iyo na huwag. Hindi alam ng mga Yeftero na lumaki ka sa Endless Plain at walang kaalam-alam tungkol sa iyong buhay doon. Kung pupunta ka sa Central Plain para makilala si James ngayon, lahat ng tungkol sa iyo ay malantad. Kahit na si James ay nasa kasaganaan ng kanyang nakaraang buhay, madali pa rin siyang mapapawi ng mga Yeftero." Kabanata 5265 ay namilog ang mga mata ni Thea. Maya-maya pa, tumulo ang mga luhang kristal sa kanyang pisngi. Napabuntong hininga si Talvalay at sinabing, "Si Yui Yeftero ang pinakadakilang kahanga-hangang Yefteres. Gagawin ng mga Yeftero ang lahat para matulungan siyang umunlad. Kapag nalaman nila ang buhay mo, papatayin nila si James at sisirain ang buong Endless Plain. Dapat pag-isipan mong mabuti." Natigilan si Thea sa kinatatayuan. Noong una, binalak niyang makita si James at pag-usapan ang isang kontrahakbang. Gayunpaman, naiintindihan niya na wala na ito sa tanong. She asked with tears in her eyes, "Then, can I at least see him one last time?" Hindi ko siya lalapitan. Titingnan ko lang siya sa malayo. Gustong malaman ni Thea kung paano nakayanan ni James ang Central Plain. Sabi ni Talvalay, "Palihim mo siyang makikita sa malayo. Magpapadala ako ng mga powerhouse para i-escort ka sa Central Plain. Gayunpaman, tandaan na hindi ka pinapayagang makipag-ugnayan kay James. Sa mga Yefteres, asset ka na nila. Kapag nalaman nilang may nakipag-ugnayan ka sa ibang lalaki, hindi na nila ito hahayaang mabuhay.
Umalis si Thea na may bigat na puso, bumalik sa espiritual na bundok kung saan siya naninirahan. Akala niya ay isang pagpapala ang pagpunta sa Mevraes, ngunit sa halip, ito ay isang bangungot. Desidido siya na si James lang ang makakasama niya, at walang ibang lalaki ang pinayagang magbuhat ng kamay sa kanya. Kaya naman, binalak niyang makita si James sa huling pagkakataon. Pagkatapos, magpapanggap siyang sumama sa kasal at kitilin ang kanyang buhay sa araw ng kasal. Hinding-hindi niya makakasama si Jay sa ibang lalaki. Ang huling inaalala niya ay si James. Alam na niya ang past life ni James. Matapos malaman ang tungkol sa labanan ng Supremacium, naunawaan niya kung gaano kalaki ang puot sa puso ni James at nagalit siya na hindi niya maibahagi ang kanyang pasanin. Tulala na nakaupo si Thea sa bakuran ng manor. Biglang sumulpot si Talvalay at may kasamang ordinaryong lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng kulay abong robe. Itinuro ni Talvalay ang lalaki sa tabi niya at sinabing, "Thea, this is a confidant of mine." Siya ay nasa maagang yugto ng Holy Celestial rank at kabilang sa mga pinakamahusay na powerhouse sa Mevraes. Isasama kanya sa Central Plane. Maaari mong hilingin sa kanya na tulungan ka sa anumang bagay hanggat hindi ito hindi makatwiran o sobra-sobra. Ang Holy Celestial rank. Napatingin si Thea sa lalaking katabi ni Talvalay. Hindi niya inasahan na ang mga Mevrai ay basta-basta magpadala sa kanya ng escort sa Holy Celestial rank. Mas malakas pa siya kay James sa past life niya. Isang karangalan na makilala ka, prinsesa. Lumuhad sa isang tuhod ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Mabilis na sumagot si Thea, "Please stand." Sumunod naman ang lalaki at tumayo. Ikinaway ni Talvalay ang kanyang kamay at sinabing, "Sige. Ngunit dapat kong ipaalala sa iyo, huwag ilantad ang iyong sarili para sa kapakanan ni James at ng Endless Plane." Kapag nalaman ito ng mga Yeftero, ang kahihinatnan nito ay malubha. Malumanay na tumanggaw si Thea bilang tugon. "Let's go, princess," sabi ng medyo may edad na. Mabilis na umalis si Thea sa lugar at walang pagdadalawang isip na pumunta sa Central Plane. Kabanata 5266 na marami sa mga alagad ng Mount Caden ang bumalik sa kani-kanilang mga sekta at humingi ng maraming Empyrean herbs. Ang iba't ibang puwersa ay labis na natuwa matapos malaman na maaari nilang ipagpalit ang ilang Empyrean herbs para sa Fimsurge art. Mabilis nilang inihanda ang lahat ng kanilang Empyrean herbs para makuha ang Fimsurge art at pagtuturo ni James. Sa likod ng Mount Caden, nakangiting inabot ni Aurelius kay James ang isang storage treasure at sinabing, "Narito ang Empyrean herbs, Pigmaster. Dapat ay sapat na upang ipagpalit ang Fimsurge art at ang iyong gabay sa paglinang nito." Kinuha ni James ang storage treasure at pinatunayan ito sa kanyang Zen. Tapos, nakangiting sagot niya, "Yeah. Tama na." Susunod, matino namang tumabi si Aurelius. Lumapit si Wab mula sa Elysium Hall at nag-abot din ng isang storage treasure. Mabilis itong iniskan ni James at sinabing, "Ma'am, ito ay sapat na mabuti. Sino ang susunod?" Sunod-sunod na ipinakita ng mga alagad ng Mount Caden ang kanilang mga Empyrean herbs. Iniwan ni James ang Empyrean herbs ng may kasiyahan at sinabing, "Makalipas ang 3 araw, personal akong magdaraos ng lecture sa dojo ng Mount Caden para ituro ang Fimsurge art. Gayunpaman, nasa ika-4 na yugto pa lang ako ngayon. Kaya, hanggang sa ika-4 na yugto na lang ako makapagtuturo." Ang kanyang mga salita ay labis na ikinatuwa ng lahat na naroroon. Kaagad pagkatapos, umalis si James upang hanapin si Gawis at ang iba pa niyang mga kasama, na nagsasaka. James. Sa sandaling lumitaw si James, tumigil silang 4 sa kanilang pagtatanim. Kinuha ni James ang Empyrean herbs na nakuha niya, ipinamahagi ang mga ito, at sinabing, "Dapat sapat na ito para maabot ninyo ang Petit Celestial rank. Itigil ang paglilinang sa ngayon." Makalipas ang 3 araw, pumunta sa dojo. "Magtuturo ako ng Fimsurge art." Natuwa naman ang mga kasama niya. Nagpatuloy si James, na nagsasabing, "Pagkatapos ng lecture, kailangan kong umalis sandali sa Jew Academy. Hindi niyo na ako kailangang samahan, kaya dito na lang kayo magtanim ng maluwag. Sana pagbalik ko, umabot na kayong 4 sa Petit Celestial rank." "Saan ka pupunta?" tanong ni Zavis.
Sumagot si James, inimbitahan ako ng Supremacium na makita ang Supremas Lotus sa buong pamumulaklak. Nag-imbita sila ng ilang powerhouse mula sa Jew Academy hanggang sa Supremacium upang humanga sa kagandahan nito. Hiniling ni Sir Zimmel na dumalo ako sa kaganapan. Tumigil sa pagtatanong sa kanya si Zavis. Ayaw mo bang itago ang ilan sa mga Empyrean herbs na ito sa iyong sarili? Tanong ni Taran. Binigyan sila ni James ng masaganang damo, at makapasok sila sa Petit Celestial rank sa napakaikling panahon. Nakangiting sagot ni James, hindi ko sila kailangan ngayon. Ako na ang elder ng Jew Academy. Sa tingin mo kulang ba ako sa mga halamang gamot? Ang pangunahing prioridad ngayon ay para kayong apat na umunlad ng mabilis. Huwag mag-alala tungkol sa aking cultivation rank. Siguradong sasabayan ko kayo. Matapos ang pakikipag-usap sa kanyang mga kasama, umalis si James upang maghanda para sa kanyang panayam para sa mga alagad ng Mount Caden, na nagbigay sa kanya ng mga Empyrean herbs. Lumipas ang 3 araw sa isang kisap mata. Madaling araw, napuno ng mga alagad na nagbayad ng Empyrean herbs para marinig ang lecture sa dojo ng Mount Caden. Swoosh! Isang liwanag na sinag ang nahulog mula sa langit at nag-transform sa tao. Tuwang-tuwa ang mga alagad pagkatapos na magpakita si Santiago. Ang supernatural power ng Jew Academy, ang Thimsurge Art, ay isa sa nangungunang 10 sa loob ng hindi mabilang na mga eroplano. Mula noong sinaunang panahon, walang sinuman maliban sa lumikha nito ang maaaring maglinang nito hanggang sa pinakamataas na yugto. 2 tao lang ang nakarating sa ika-4 na stage ng Thimsurge Art, kasama si James. Kahit na ang kasalukuyang punong guro ng Jew Academy ay nakarating lamang sa unang yugto ng Thimsurge Art. Kaya, tuwang-tuwa ang mga alagad tungkol sa paglinang ng Thimsurge Art. Casual na ikinaway ni James ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang malalalim na inscription. Kabanata 5267 ipinaliwanag ni James ng detalyado ang Thimsurge Art. Gayunpaman, wala siyang pakialam kung naiintindihan ito ng mga alagad ng Mount Caden. Hanggat natapos niya ang lecture, tapos na ang kanyang gawain. Sila ay sa kanilang sarili upang malaman ang iba. Siya ay matiyagang nagpaliwanag sa kanyang mga tagapakinig, simula sa unang Thimsurge inscription. Pagkatapos, pinag-usapan niya kung paano linangin ang unang yugto ng Thimsurge Art hanggang sa ika-4 na yugto. Ang mga alagad ng Mount Caden ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa dojo. Nakakunot ang noo ng ilan sa kanila, at ang iba naman ay malalim ang iniisip. Nang matapos ni James ang lektura, tumigil siya sa pagsasalita at tahimik na umalis, ayaw na abalahin ng mga disipulo sa pag-unawa sa kanyang ibinahagi. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa labas ng Jew Academy. Bigla siyang napalingon sa likod niya. Swoosh! Isang medyo gwapong nasa katanghaliang gulang na lalaki ang lumitaw. Magalang na binati siya ni James, Sir Lemuel. Kinawean ni Lemuel ang kanyang kamay at sinabing, "You can drop the formalities. Tawagin mo na lang akong Lemuel." "Sige, Lemuel." Napangiti ng husto si James. Nakangiting sabi ni Lemuel, "Kanina ko lang napanood ang lecture mo, and I must say nakakabilib ang iyong comprehension ability." Gumugol ako ng mahabang panahon sa paggawa ng Thimsurge inscriptions at pagkumpleto ng Thimsure Art. Ang karaniwang mga magsasaka ay mahihirapang unawain, ngunit naunawaan mo ng lubusan sa maikling panahon. Namangha ako. Palihim na pinanood ni Lemuel ang lecture ni James at malaki ang paghanga niya kay James. Nakangiting sagot ni James, "Ako ang lumikha ng Genesis Path Scripture, kung tutuusin. Marami na akong nakitang inscription noon, at walang mga inscription na hindi ko maintindihan. Hindi masyadong mahirap para sa akin na maabot ang ika-4 na yugto ng Thimsurge Art." Habang nag-uusap, umalis sila sa Jew Academy at tumungo sa Supremacium sa Central Plain. 1/4. Ang Supremas Lotus ay isang malaking kayamanan, Lemuel. Kung maa-absorb at mapino mo ito, ang iyong lakas ay tataas ng malaki. Gulat na sabi ni Lemuel, "Are you eyeing the Supremas Lotus? Huwag mo nang isipin ito. Hindi kita tutulungan. Sinasamahan lang kita dahil, nanatili sa Jew Academy ng masyadong mahaba at gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para maglakad-lakad."
Tanong ni James, nasa early stage ka na ng Holy Celestial rank, tama ba? Totoong sinabi ni Lemuel, oo. Sa kasalukuyang ranggo ko, mahirap mag-improve pa. Nais kong lakbayin ang kalaliman ng madilim na mundo upang ituloy ang mas mataas na ranggo. Gayunpaman, nakaramdam ako ng pag-aatubili na umalis. Bakit? Dahil sa Jew Academy. Tumangging sumagot si Lemuel. Tahimik na umabant ang dalawa at hindi nagtagal ay nakarating sa Supreme Universe, kung saan matatagpuan ang Supremacium. Ang Supreme Universe ay malakas sa Central Plane. Sa sandaling dumating sila, isang kaaya-ayang halimuyak na naglalaman ng makapangyarihang enerhiya ng langit at lupa ang tumagos sa hangin. Ang enerhiya ay nagmula sa Supremas Lotus. Ang Supremas Lotus ay kakaunti, at kapag ito ay matanda na, ang halimuyak nito ay maaaring kumalat sa buong universo. Tumayo si James sa kawalan ng sansinukob at tumingin sa Supremacium ng sentimental. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao at naisip niya, babawiin ko ang nawala sa akin. Kabanata 5268. Maraming pumasok sa isip ni James matapos bumalik sa pamilyar na lugar. Ano ba ang iniisip mo? Tara na. Pinutol ni Lemuel ang kanyang iniisip. Inalis ni James ang kanyang iniisip at sinabing, matagal na akong hindi nakapunta sa Supremacium. Parang panaginip na bumalik ulit. Minsan naisip ko na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong bumalik dito, ngunit bumalik ako. Alam na ni Lemuel ang past life ni James, pero hindi siya nagbigay ng kahit anong komento. Bumantong hininga si James at humakbang. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa Supremacium. Isang mahiwagang bundok ang lumutang sa langit ng Supremacium. Sa di kalayuan, tila isang malaking ulap. Ang isang hagdanan ay umaabot mula sa langit at napunta sa lupa. 1,000 metro ang lapad ng hagdanan. Ang mga disipulo ay nakatayo sa mga gilid ng hagdan at tinanggap ang mga powerhouse na dumating upang makilahok sa kanilang kaganapan. Lahat ng dumating ay mula sa makapangyarihang mga paksayon at binigyan ng mga imbitasyon. Kahit na ang mas malakas na powerhouses mula sa mga paksayon na ito ay hindi kinakailangang lumahok sa kaganapan, kailangan pa rin nilang magpakita ng paggalang sa Supremacium. Kaya naman, nagpadala sila ng iba pang makapangyarihang mga alagad sa kanilang mga sekta upang dumalo. Bukod pa rito, maraming powerhouses mula sa ibang mga eroplano ang lumitaw upang makita ang pamumulaklak ng Supremas Lotus. Hindi naglakas loob si James na kumilos ng walang ingat sa Supremacium at matino siyang sumama sa pila. Iyan ang bagong hinirang na elder ng Jew Academy. Bagaman hindi ako nakapunta sa disciple assessment ng Jew Academy, narinig kong natagpuan at naunawaan ng 49 ang Thimsurge Art. Kahit na nasa sovereign third rank lang siya, natalo niya si Ladon, na may Supremas Sword. Nagpakita siya ng malaking potensyal, kaya ang Jew Academy ay gumawa ng exception at itinaas siya bilang isang elder. Ang kanyang tagumpay ay sapat na upang may sulat sa kasaysayan. Marami sa mga nakapaligid na powerhouse ang nakakilala kay James at nagsimulang magsalita tungkol sa kanya. Si James naman ay hindi sila pinansin. 49. Isang boses ang nagmula sa likuran. Lumingon si James, hinahanap ang may-ari ng boses. Lumapit ang isang grupo ng mga nabubuhay na nilalang sa anyong tao. Nangunguna ang isang lalaking nakasuot ng puting damit na may espesyal na simbolo na nakaberda. Nakilala agad ni James ang simbolo ng Valiant Alliance sa kanyang robe. Ang Valiant Alliance ay isa sa 10 pangunahing puwersa sa Central Plane. Lumapit ang lalaking nakasuot ng puti, tumingin kay James na may mapaglarong ekspresyon, at sinabing, narinig kong nakipagpustahan ka kay Ladon sa pagtatasa ng disipulo ng Jew Academy at nanalo ng Supremas Sword. Kalmadong sagot ni James, yeah. So, gusto din kitang hamunin sa isang taya. Napatingin si James sa lalaking nakaputing damit. Kahit na nasa sovereign third rank lang siya, malakas ang sense ni James, at naramdaman niyang nasa great celestial rank ang lalaking nakasuot ng puti. Isang taya. Napangiti ng mahina si James at nagtanong, ano ang pastahan natin? Bahagyang ngumiti ang lalaking nakasuot ng puting damit at sinabing, gusto ko ang Supremas Sword. Kabanata 5269. Ang mga kilos ng lalaking nakasuot ng puting damit ay nagdulot ng kaguluhan. Bakit nakikipaglaban ang Valiant Alliance sa 49?
Siya ay anak ni Thorqua Yeager, ang lider ng magiting na alyansa. Nabalitaan kong may 9 na anak na lalaki si Thorqua. Yun ang panganay na anak ni Thorqua. Siya ay medyo katamtaman at naabot lamang ang Great Celestial rank. Ano ang mali sa Jew Academy? Paano nila maipapadala ang 49 dito pagkatapos niyang manalo sa taya laban kay Ladon at makuha ang Suprema's Sword? Bagamat walang gagawin ng Supremacium sa kanya dahil siya ang kinatawan ng Jew Academy, hindi ito nangangahulugan na iiwan siya ng ibang puwersa. Kahit na hindi nila mapatay ang 49, hindi sila magdadalawang isip na saktan siya. Maraming talakayan ang nangyari sa kanilang paligid. Ang pangalan ng panganay na anak ng pinuno ng Valiant Alliance ay Hadran Yeager. Nang makita ni Hadran si James, agad siyang naakit sa ideya na manalo sa Suprema's Sword. Binalak niyang agawin ang Suprema's Sword at ibalik ito sa Supremacium para makuha ang kanilang pabor. Paano ang isang tao sa Great Celestial rank ay nambubuli ng isang tao sa Sovereign 3rd rank lang? Umalangaw-ngaw ang mapang asar na senggal sa lugar. Kaagad pagkatapos, isang puting liwanag ang bumagsak mula sa langit at nabuo sa isang mukhang ethereal na babae na nakasuot ng puting damit. Siya ay humigit kumulang 180 sentimetro ang taas at may magandang figure. Ms. Ines. Nang mapansin ng mga buhay na nilalang sa paligid ang babae, binati nila ito ng magalang. Ang babae ay walang iba kundi ang guro ng Journey Valley na si Ines Hackett. Si Ines ay nasa tuktok ng Martial Celestial rank. Sa lahat ng eroplano, isa siya sa pinakamalakas. Kung paano siya kumpara sa iba pang mga powerhouse, walang nakakaalam dahil ang mga nangungunang powerhouse ay hindi pa talaga nagkaroon ng life and death duel sa isa't isa. Mabilis na nilapitan ni James si Ines, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, at sinabing, 49 ako mula sa Jew Academy. Isang karangalan na makilala ang isang napakagandang binibini. Natawa si Ines matapos tawaging binibini. Mas senior ako sa'yo, kuya. Pero gusto kong tinatawag akong binibini. Nagulat si Hadran nang makita ang Ines. Hindi niya maintindihan kung bakit ang isang maimpluwensyang figure ng Central Plane ay magsasalita para sa isang tao sa Sovereign rank. Tinulungan ni Ines si James dahil kay Sevara. Pagkatapos sumali ni Sevara sa Mount Caden, bumalik siya sa Journey Valley upang humingi ng ilang Empyrean herbs, na nagsasabing maaari niyang ipagpalit ang mga ito para sa Filmsurge art. Noon lang niya nalaman ang tungkol kay James. Pasensya na sa hindi paghahanda ng mas magandang pagtanggap para sa iyo, Ms. Ines. Isang boses ang biglang nagmula sa malayo. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang kasalukuyang pinuno ng Supremacium, si Quirigen. Ngumiti siya ng husto at sinabing, ang tagal na kitang hindi nakikita Ms. Ines. Hindi ko inaasahan na bibisita ka sa amin ng personal. Lumingon si Ines kay Quirigen, ngumiti ng mahina, at tumugon, kanina pa ako nag-iisa at gusto kong lumabas para mamasyal. Hindi mo dapat idamay ang iyong sarili sa mga hinaing ng junior. Gumawa si Quirigen ng malugod na kilos. Gustong magsalita ni Ines, ngunit agad na sumabad si James, sinabing, sige. Huwag mo akong alalahanin. Magiging maayos din. Sinulyapan ni Ines si James at tahimik na sinundan si Quirigen sa Supremacium. Pagkaalis nila, tuluyang gumaan ang pakiramdam ni Hadran. Tumingin siya kay James at sinabing, tatanggapin mo ba ang hamon? Napangiti ng mahina si James at sinabing, gusto mo ipusto ko ang Suprema's Sword, di ba? Kaya ano ang para sa akin? Bagamat nasa Sovereign 3rd rank lang si James, nabawi na niya ang Suprema's Sword. Kaya, hindi na siya natatakot na harapin ang isang kalaban sa unang yugto ng Great Celestial rank. Madali niyang mapatay si Hadran kung gusto niya. Kabanata 5270 Hindi napigilan ni Hadran ang kanyang kagalakan matapos maramdaman ang pagpayag ni James na tanggapin ang taya. Saglit siyang nag-isip at napagtantong wala siyang anumang bagay na maihahambing sa Suprema's Sword. Pagkatapos ng maikling pagmumuni-muni, naglabas siya ng isang token. Agad namang nataranta ang ilang matatandang lalaki sa likuran niya. Hindi mo dapat, Mr. Hadran. Mr. Hadran, hindi mo matataya ang token na ito. Ikinaway ni Hadran ang kanyang kamay at sinabing, ayos lang. Tumingin siya kay James at sinabing, ito ay isang token sa isang 8 antas ng eroplano.
Naglalaman ito ng Genesis path ng isang ikawalong antas na eroplano. Kung pinuhin mo ito, maaari kang maging Panginoon ng eroplano. Itataya ko itong token. Kung matalo ka, makukuha ko ang Suprema's Sword. Kung matalo ako, ang token na ito ay sa iyo. Kahit na ang Suprema's Sword ay isang hindi kapani-paniwalang sandata, hindi ito maihahambing sa isang ikawalong antas na eroplano. Pagkatapos ng lahat, ang Suprema's Sword ay isang sandata lamang. Ang isang ikawalong antas na eroplano, sa kabilang banda, ay maaaring patuloy na makagawa ng mga mapagkukunan. Ang ilan sa mga powerhouse ng Valiant Alliance na kasama ni Hadran ay may mga solemn na ekspresyon. Sa kabila ng kanilang mga alalahanin, mahinahon silang tiniyak ni Hadran, na nagsasabing, "Huwag kayong mag-alala, guys. Walang magkakamali." Kahit na ang 49 ay may ilang mga kasanayan, ang kanyang cultivation base ay mahina. Kahit na sa Suprema's Sword, wala siyang laban sa akin. Si Hadran ay kumikinang na may kumpiyansa. Isang ikawalong antas ng eroplano. Nagulat si James sa alok ni Hadran. Nakangiting sagot ni James, as expected from the Valiant Alliance. Napakadali mong naglalagay ng ikawalong antas na eroplano sa linya. Tatanggapin ang iyong hamon. Maaari kang magpasya kung paano magaganap ang hamon. Sa napakaraming powerhouse na saksi, nagtitiwala ako na hindi ka babalik sa iyong salita pagkatapos matalo. Tumawa si Hadran at sinabing, "Mabuti. Gamitin natin ang pinakadirektang paraan. Maglalaban tayo sa isang arena. Ang buhay o kamatayan ay nakasalalay sa kapalaran. As you wish," sang-ayon ni James. "Pumunta tayo sa arena ng Supremacium," sabi ni Hadran. Matapos mapagpasyahan ang porma ng kanilang taya at ang venue, mabilis silang lumipat sa arena ng Supremacium. Mataas ang pusta, at nakakuha ito ng maraming atensyon. Si Hadran at James ay nakatayo sa loob ng arena, at isang malaking pulutong ang nagtipon sa labas upang manood. Maging sina Quirigen at Ines ay dumating upang panoorin ang labanan. Sa labas ng arena, sumimangot si Ines at bumulong, sobrang laki ng brat na ito. Nasa Sovereign third rank lang siya. Kahit na nilinang niya ang Fimsurge Art, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa isang kalaban sa Great Celestial rank. Sa pananaw ni Ines, hinuhukay ni James ang sarili niyang libingan. Kahit na may Fimsurge Art at Suprema's Sword, hindi niya posibleng makalaban sa Great Celestial rank habang nasa Sovereign third rank lang. Napangiti naman ng mahina si Quirigen. Sabi niya, medyo matapang ang bagong hinirang na elder ng Jew Academy. Gusto kong makita kung paano niya lalabanan ang isang kalaban sa Great Celestial rank. Maraming powerhouse ang nagtipon sa labas ng arena, at karamihan sa kanila ay nasa Great Celestial rank. Wala sa kanila ang optimistic kay James. Nakatayo si Hadran sa arena ng maluwag. Napanood ko na ang laban mo kay Ladon. Dapat kong tanggapin na mayroon kang lakas upang labanan ang isang kalaban sa Petit Celestial rank pagkatapos ay cast ang Fimsurge Art. Gayunpaman, nasa Great Celestial rank ako. Kahit na nakuha mo na ang Suprema's Sword, wala kang pagkakataon laban sa akin. Ibigay mo lang sa akin ang espada at iwasan ang kamatayan. Casual na sagot ni James, Medyo may tiwala ka, di ba? Maluwag na sabi ni Hadran, ito ay isang piraso ng cake upang talunin ka. Hindi kita gustong patayin, ngunit sa isang arena, hindi maiiwasan ang mga aksidente. Natatakot ako na hindi ko mapigilan ang aking lakas, at baka mapatay kita ng hindi sinasadya. Mas mabuting ibigay mo na lang ang Suprema's Sword at umalis dito ng buhay. Kumpiyansa si Hadran sa pagkuha ng Suprema's Sword. Gayunpaman, medyo kalmado rin si James. Mayroon siyang Suprema's Sword, na may kakayahang agad na pumatay ng isang kalaban sa unang yugto ng Great Celestial rank. Bumalik sa Mount Kaidan, pinatay niya ang punong disipulo ng Mount Waga ng Jew Academy sa isang suntok lamang. Bukod dito, ang punong disipulo ng Mount Waga ay nakatuon sa paglinang ng kanyang pisikal na katawan. Pero, niloloko pa rin siya ni James. Kabanata 5271 maaaring patayin ni James si Hadran ng walang labis na pagsisikap. Nang walang labis na pag-aatubili, inihagis niya ang Fimsurge Art. Ang kanyang pisikal na lakas, kapangyarihan ng kaluluwa, at kapangyarihan sa linya ng dugo ay pinahusay ng malaki.
Ang lakas ni James ay tumaas ng mabilis sa isang maikling sandali at umabot sa Petit Celestial rank. Kasabay nito, mukhang pumasok siya sa isang misteryosong estado. Tila siya ay isang mas mataas na nilalang mula sa ibang mundo, at si Hadran ay parang langgam lamang sa kanyang mga mata. Kaagad pagkatapos, ipinatawag ni James ang Supreme Sword. Nagdilim ang mukha ni Qui-Gon matapos makita ang espada, ngunit mabilis niyang itinago ang kanyang emosyon. Sa arena, hinawakan ni James ang Supreme Sword at naglabas ng makapangyarihang aura. Sa una, si James ay walang intensyon na makipagpustahan kay Hadran, at hindi rin niya gustong ibunyag ang kapangyarihan ng Supreme Sword, dahil ito ay pumukaw ng hinala. Gayunpaman, natukso siya ng ikawalong antas ng eroplano. Pagkatapos manalo sa taya, siya ang magiging Panginoon ng isang ikawalong antas ng eroplano. Maaari niyang itago ang eroplano at tahimik na pagsamahin ito sa Endless Plane. Ang Endless Plane ay may malaking potensyal na lumaki sa ikawalong antas ng eroplano. Sa kasamaang palad, ang pagsasama-sama ng dalawang 8th level na eroplano ay hindi makagawa ng ika-9 na antas ng eroplano. Nangangailangan ito ng higit pa sa ilang mga ikawalong antas ng eroplano. Ang Endless Plane ang tahanan ni James at ang kanyang suporta. Nakipagsapalaran lamang siya at tinanggap ang hamon ni Hadran dahil determinado siyang tulungan itong lumakas. Kahit na may pagkakataong ilantad niya ang kanyang pagkatao, hindi siya natakot dahil sinasamahan siya ni Lemuel, isang powerhouse sa unang bahagi ng Holy Celestial Rank. Papatayin ka ng 7 sa isang galaw lang. Hinawakan ni James ang Supreme Sword ng may kumpiyansa. Haha! Tumawa si Hadran. Anong biro? Nasa Sovereign 3rd rank ka lang. Siguradong nananaginip ka na isipin na kaya mo akong patayin gamit lang ang Finisher Art at ang Supreme Sword. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapangyarihan ng Great Celestial Rank. Kumalat sa buong arena ang mapanuksong tawa ni Hadran. Bago magkaroon ng pagkakataon si Hadran na kumilos, umatake si James. Alam ni James na ang kanyang ultimate weapon ay ang Supreme Sword. Ang kanyang lakas, aura, bilis, reaksyon, at iba pang kakayahan ay hindi maihahambing kay Hadran. Kaya, hindi niya maaaring hayaan ang labanan na mahaba. Kailangan niyang tapusin ito sa lalong madaling panahon. Tumalon siya sa hangin, at ang Supreme Sword ay naglabas ng Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano. Ang iba't ibang puwersa ay nagtipon at nabuo sa isang nakasisilaw na enerhiya ng espada. Nagulat ang mga manunood sa sword energy ni James. Siya ay sanay sa sword path. Matatalo si Hadran. Agad na naramdaman ng mga powerhouse sa labas ng arena ang lakas ng sword energy at alam nilang sapat na ito para pumatay ng powerhouse sa unang bahagi ng Great Celestial Rank. Natigilan din si Hadran. Habang siya ay nahuli sa pagkabigla, ang lakas ng espada ni James ay malapit na. Mabilis siyang nag-react at gustong umiwas. Gayunpaman, ang puwersa ng enerhiya ng espada ay napakalaki, na nagpapabagal sa kanyang mga paggalaw. Bago pa man ito tumama, sugatan na ang kanyang katawan at kaluluwa. Ang panganay na anak ng pinuno ng Valiant Alliance, si Hadran, ay malapit ng mamatay. Kabanata 5272 alam ng mga powerhouse na nanunood ng laban na tapos na si Hadran sa sandaling umatake si James. Sa huling segundo, biglang sumugod ang isang matandang lalaki sa arena. Nagtanggol siya sa harap ni Hadran, nagtaas ng kamay, at nagpakawala ng malakas na puwersa para harangin ang espada ni James. Bagamat hindi natamaan si Hadran, si James' sword energy ay nagdulot na ng matinding pinsala sa kanya. Puno siya ng mga sugat, basang-basa sa dugo. Huminga ng malalim si Hadran, at tumulo ang pawis sa kanyang noo. Elder, tawag ni Hadran sa nanginginig na boses. Ang pagnanais mong pumatay ay medyo malakas, binata. Tumingin ang matandang lalaki kay James na may masamang ekspresyon. Mahinahong sumagot si James, ang labanan ay hindi larong pambata. Malamig na sinabi ng elder ng Valiant Alliance, wala pa ring dahilan para pumatay. Ang matandang lalaki ay isang elder ng Valiant Alliance. Siya ay nasa tuktok ng Great Celestial Rank at isang hakbang na lang ang layo mula sa pag-abot sa Martial Celestial Rank. Ayaw ni James na mag-aksaya ng oras sa kalokohan. Iniunat niya ang kanyang kamay at sumagot, mula nang iligtas mo siya, natalo na siya sa labanan.
Ayon sa aming kasunduan, ibibigay niya ang isang 8th level na eroplano. Ito, nag-alinlangan ang matandang lalaki. Lumingon siya at tumingin kay Hadran na gulat na nasa likuran niya. Anong meron? Babalik ba kayong dalawa sa sinabi niyo? Dumilim ang mukha ni James. Pagkatapos, bigla siyang tumawa at ngumisi, niloko ako ng marangal na Valiant Alliance, at marami akong saksi ngayon. Kalimutan mo na. Hindi ko na gusto ang 8th level plane. Gayunpaman, gusto kong hilingin sa lahat na ikalat ang balita tungkol sa usapin ngayon. Gusto kong malaman ng lahat ng eroplano ang tungkol sa kawalan ng integridad ng Valiant Alliance. Malungkot ang ekspresyon ng elder ng Valiant Alliance. Napakahalaga ng isang ikawalong antas na eroplano, at nagatubili siyang ibigay ito kay James. Gayunpaman, kung babalik sila sa kanilang salita, masisira ang reputasyon ng Valiant Alliance. Sa hinaharap, magiging mahirap para sa kanila na mag-recruit ng mga disipulo. Elder, ako, nalilito si Hadran. Hindi niya inaasahan ang pagkatalo sa tao sa Sovereign Third Rank. Mamatay sana siya kung hindi nagpakita ang matanda para harangin ang atake ni James. Dahil natalo ka, ibigay mo muna. Maaari mo itong bawiin sa hinaharap. Bagamat na kompromiso ang matanda, ang kanyang ekspresyon ay hindi kapani-pani walang pagalit, at ang kanyang puso ay nagngangalit sa layuning pumatay. Gayunpaman, kinalma niya ang sarili, alam niyang hindi siya makakakilos ng padalos-dalos sa Supremacium. Masuner ang kinuha ni Hadran ang token at ibinigay sa matanda. Inihagis ito ng Valiant Alliance kay James. Salamat. Nakangiting tinanggap ni James ang token, pagkatapos ay iniligpit ang Suprema Sword at ikinalat ang Thimsurge Art. Sa labas ng arena, namangha si Ines, he's powerful. Sa kabila ng pagiging nasa Sovereign Third Rank, maaari niyang talunin ang isang kalaban sa maagang yugto ng Great Celestial Rank sa isang galaw lamang. Iyon ay isang labanan na karapat-dapat alalahanin. Sumama si Quirigen, na nagsasabing, kakaiba ang batang iyon. Kahit ako ay hindi ko lubos na may sigawa ang buong potensyal ng Suprema Sword, ngunit kaya niya. Mahina pa rin talaga ang kanyang cultivation base sa ngayon. Kung mag-improve siya, magiging mas makapangyarihan din ang Suprema Sword. Ang Suprema Sword ay isang pambihirang armas at magiging mas malakas kasama ng cultivation rank ng gumagamit nito. Sa mga kamay ni James, ang lakas ng Suprema Sword ay katumbas ng Great Celestial Rank. Kapag naabot ni James ang Petit Celestial Rank, ang kapangyarihan ng Suprema Sword ay nasa huling yugto ng Great Celestial Rank. Kabanata 5273, may hindi tama sa pakiramdam. Kumunot ang noo ni Quirigen, hindi sigurado kung paano magagamit ni James ang tunay na kapangyarihan ng Suprema Sword. Sabi ni Ines, wala namang masama. Marahil ay hindi katugma sa Suprema Sword. 49 ang maaaring maging perpekto para dito at may palabas ang tunay na potensyal nito. Hindi siya pinabulaanan ni Quirigen. Gayunpaman, bigla niyang naisip ang nagtatag ng Supremacium at ang taong gumawa ng Suprema Sword, si James Caden. Naisip niya sa kanyang sarili, maaaring ang 49 ay isang inapo ni James Caden. Sa kabila ng kanyang hinala, hindi niya ito ma-verify. Binalak niyang imbestigahan ang 49 pagkatapos ng kaganapan ng Supremacium, ganap na walang kamalayan kahit na ang Jew Academy ay hindi nalaman ang kanyang pinagmulan kahit na matapos ang isang masusing pagsisiyasat. Matapos makuha ni James ang ikawalong antas ng eroplano, tuwang-tuwa siyang naglakad pababa mula sa arena. Pagkatapos, huminto siya sa harap ni Lemuel at nakangiting nagtanong, ano sa tingin mo ang aking espada? Pinuri siya ni Lemuel at sinabing, nakakabilib. Ginamit mo ang Genesis power ng Suprema Sword at pinagsama sila sa isang makapangyarihang sword path. Sayang at mahina pa talaga ang cultivation base mo. Kung tataasan mo ang iyong cultivation na rango, ikaw ay magiging isang kamangha-manghang pag-aral sa lahat ng mga eroplano. Maraming iba't ibang sword path ang nakita ni Lemuel noon. Walang masyadong nakakagulat sa kanya. Gayunpaman, ang sword path ni James ay kahanga-hangang humanga sa kanya. Nakaramdam siya ng paghanga sa lumikha ng Genesis Path Scripture. Dumating si Amon at babae sa labas ng Supreme Universe. Nagtanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, si James ba iyon, prinsesa?
Ang babae ay si Thea, at ang lalaki ay isang powerhouse sa unang bahagi ng Holy Celestial Rank mula sa Mevray race, na napiling samahan siya bilang bodyguard. Ang pangalan ng bodyguard ay Yuvan Mora, at siya ay isang tapat na tiwala sa pinuno ng lahing Mevray, si Talvalay. Napatingin si Thea kay James mula sa labas ng universe. Binago ni James ang kanyang hitsura, ngunit ang kanyang aura ay pareho, at sinundan niya ang kanyang aura sa Supreme Universe. Oo, si James yun, naluluhang sagot ni Thea. Si James ay nasa universo na nauuna sa kanya, ngunit hindi siya maaaring pumunta upang muling makasama siya. Papuri ni Yuvan, hindi siya masama. Hindi nakakagulat na nagawa niyang likhain ang Supremacium. Sa kanyang nakaraang buhay, siya ay nasa huling yugto ng Martial Celestial Rank, ngunit ang kanyang explosive strength ay maaaring madaig ang isang kalaban sa unang yugto ng Holy Celestial Rank. Kung siya ay muntik nang mawala at mapipilitang muling magkatawang tao, tiyak na napakalakas ng kanyang kalaban. Sa kanyang potensyal, nakapasok na sana siya sa Holy Celestial Rank ngayon kung hindi siya namatay. Baka posible pang labanan niya ang mga Yeftero sa Supremacium. Gayunpaman, hindi siya maaaring magdulot ng maraming pinsala. Kahit na nakaligtas siya at naabot ang Holy Celestial Rank, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon laban sa mga Yefteres. Nalaman na ni Thea kung gaano kalakas ang mga Yeftero. Ngayon, wala na siyang pag-asa pa at kontento na siya sa tahimik na pagkakita kay James mula sa malayo. Nagplano siyang makita si James saglit bago bumalik sa Mevraes upang magpakasal sa mga Yeftero. Gayunpaman, kukunin niya ang kanyang buhay sa araw ng kanyang kasal. Si James naman ay walang kamalay-malay. Wala siyang ideya na si Thea ay miyembro ng Mevraes at mayroon itong tenebrous body. Hindi rin siya clueless tungkol sa plano nitong pagpapakasal sa mga Yefteres. Si James ay nanirahan sa Supremacium, naghihintay na mamukadkad ang Supremas Lotus. May dalawang agenda siya. Una, gusto niyang makalapit sa ipinagbabawal na lugar ng Supremacium at kunin ang mga kayamanan ng kanyang nakaraang buhay. Pangalawa, gusto niyang hikayatin si Lemuel na agawin ang Supremas Lotus. Kabanata 5274 sa loob ng tirahan ni James sa Supremacium, tiningnan ni James ang nakakarelax na si Lemuel at patuloy na kinukumbinsi ito. Lemuel, ang Supremas Lotus ay isang napakabihirang kayamanan. Naglalaman ito ng maraming misteryo. Sa pagkakaalam ko, walang maraming halamang gamot sa lahat ng eroplano na maihahambing sa Supremas Lotus. Ikaw ay nasa maagang yugto ng Holy Celestial Rank, tama ba? 2 quarters. Hindi mo ba gustong gumawa ng breakthrough at pumasok sa gitnang yugto? Sinimulan ni James ang kanyang walang tigil na pagtatanghal tungkol sa mga benepisyo ng Supremas Lotus. Sinusubukang makuha si Lemuel na agawin ang Supremas Lotus. Matapos makuha ni Lemuel ang Supremas Lotus, kukumbinsihin niya itong ibahagi ito. Makakatipid siya ng maraming pagsusumikap sa kanyang paglilinang kung makukuha niya ang kalahati ng Supremas Lotus. Ang Supremas Lotus ay may mataas na kalidad, at ang mga ordinaryong Empyrean herbs ay hindi man lang makalapit. Humalaklak si Lemuel at sinabing, "You brat. Tigilan mo na ang pagtatangka sa akin na nakawin ng Supremas Lotus." Ang Supremacium ay isang malakas na puwersa at hindi madaling guluhin. Ayokong malagay sa gulo ang sarili ko. Kahit na si Lemuel ay isang powerhouse sa unang yugto ng Holy Celestial Rank, ang Supremacium ay isang napakalaking paksayon. Siya ay patuloy naguguluhin sa hinaharap kung siya ay nakawin ng Supremas Lotus. Sa kabila ng pagsisikap ni James, hindi natinag si Lemuel. Sa huli, wala siyang choice kundi sumuko. Kalimutan mo na. Napatigil si James sa topic. Sumandal siya sa kanyang upuan, tumingin sa maaliwalas na kalangitan, at nagsimulang isipin ang isa pa niyang layunin. Gusto niyang pumasok sa bawal na lugar, buksan ang harang, at kunin ang kanyang mga kayamanan. "Turl, go look around," tumayo si James at umalis. Nasa labas pa rin ng Supreme Universe sina Thea at Yuvan. Kahit nasa labas sila ng universe, naririnig nila ang usapan nina James at Lemuel. Kahit na si James ay nag-set up ng isang pormasayon sa paligid ng kanyang tirahan, na humaharang sa lahat ng iba pang mga pandama ng buhay na nilalang, hindi ito nakakaapekto kay Yuvan. Si Yuvan ay napakalakas,
at ang kanyang mga pandama ay madaling tumagos sa porma sayon. Tinulungan din niya si Thea na makinig sa usapan. Tanong ni Thea, sino ang lalaking iyon? Dahil sinusubukan ni James na hikayatin siya na sakupin ang Supremos Lotus, dapat talaga siyang makapangyarihan. Hindi pa nakikita ni Yuvan ang mukha ni Lemuel. Kahit na ginawa niya, wala siyang maalala sa kanya. Bahagya siyang umiling at sinabing, hindi ko siya kilala. Gayunpaman, makapangyarihan ang kanyang aura, at nakapasok na siya sa Holy Celestial Rank. Sa pagkakaalam ko, wala masyadong tao na nakapasok sa rank na yan. Hindi ko inaasahan na makakita ako ng isa pagkarating ko sa Central Plain. Tumingin si Thea kay Yuvan at nagsusumamo na nagtanong, maaari mo bang agawin ang Supremos Lotus? Alam niyang gusto ni James ang Supremos Lotus, may gustong gawin si Thea para sa kanya bago siya umalis. Gayunpaman, limitado ang kanyang ranggo sa paglilinang, at hindi niya maagaw ang Supremos Lotus para sa kanya. Ang tanging pagpipilian niya ay humingi ng pabor kay Yuvan. Nabanggit ni Talvalay na tutulungan siya ni Yuvan sa anumang bagay kung makatuwiran ang kahilingan. Kabanata 5275 si Thea ay hindi sigurado kung ang kanyang kahilingan na agawin ang Supremos Lotus ay katanggap-tanggap. Gusto mo bang agawin ko ang Supremos Lotus? Nagsalubong ang kilay ni Yuvan. Mataimtim na sinabi ni Yuvan, Prinsesa, ang Supremacium ay isa sa 10 pangunahing puwersa sa Central Plain. Bagamat wala silang powerhouse sa Holy Celestial Rank, mayroon pa rin silang ilang powerhouses sa peak ng Martial Celestial Rank. Hindi magiging madali na nakawin ang Supremos Lotus at madaling umalis. Tumingin sa kanya si Thea nang may pagmamakaawa at nagtanong, maaari mo ba akong tulungan sa sandaling ito? Nang makita ang nakakaawang ekspresyon ni Thea, napabuntong hininga si Yuvan at nakipagkompromiso. Fine, I'll help you this once. Gayunpaman, hindi ka maaaring manatili sa akin habang kumikilos ako. Gagawin ko mag-isa. Pagkatapos kong makatakas, sasalubungin kita. Lumiwanag ang mukha ni Thea. Tumango siya at sinabing, salamat, Yuvan. Napabuntong hininga si Yuvan at sinabing, hindi ko alam kung anong uri ng mga alindog ang mayroon ang lalaking iyon para maging karapat-dapat sa iyong hindi natitinag na pagmamahal. Tumingin si Thea sa universo sa unahan, ayaw sumagot sa kanya. Sa sandaling iyon, naglibot-libot si James sa Supremacium. Sa nalalapit na kaganapan sa Supremacium, maraming makapangyarihang mga gwardya ang nakatalaga sa paligid ng mga espiritual na bundok. Kahit na si James ay isang panauhin ng Supremacium, maaari lamang siyang lumipat sa espiritual na bundok kung saan siya naninirahan at mahahadlangan kung sinubukan niyang pumunta sa iba pang mga espiritual na bundok. Naglakad-lakad si James ngunit agad siyang naharang nang makalapit siya sa isa pang espiritual na bundok at wala nang pagpipilian kundi ang tumalikod. Matapos tingnan ang paligid, nagkaroon si James ng magaspang na pag-unawa sa kasalukuyang kalagayan ng Supremacium. Marami sa mga pormasyong itinayo niya noon ay nabago na. Gayunpaman, ang pagkakabuo ng ipinagbabawal na lugar ay nanatiling pareho. Noong nakaraan, ginamit niya ang Genesis Path Scriptures para i-set up ang formation. Kahit na si Quirigen ay may mga namumukod tanging tagumpay sa kanyang paglilinang, wala siyang Genesis Path Scripture. Kaya, hindi niya posibleng palitan ang porma sayon sa paligid ng ipinagbabawal na lugar. Bagamat nanatiling hindi nagbabago ang porma sayon, binantayan ito ng husto ng maraming gwardya. Mayroong kahit isang powerhouse sa maagang yugto ng Martial Celestial Rank na nakaistasyon sa paligid ng ipinagbabawal na lugar. Mahirap para kay James na buksan ang formation at pumuslit sa loob ng Forbidden Area. Nag-aalalang bumalik si James sa kanyang tirahan. Tamad na nakasandal si Lemuel sa upuan nang makitang malungkot na bumalik si James sa tirahan. Umupo siya ng tuwid at nagtanong, anong meron? Mukhang marami kang iniisip. Tumingin si James kay Lemuel, lumakad, at umupo. Pagkatapos, mataimtim niyang sinabi, kailangan ko talaga ng tulong mo, Lemuel. Kinaweya ni Lemuel ang kanyang kamay, pinutol siya, at sinabing, sinabi ko na sa iyo na nandito lang ako para magpahinga. Wala akong tutulungan sa iyo. Paliwanag ni James, lahat ng mga kayamanan na nakuha ko sa aking nakaraang buhay ay nakaimbak sa loob ng ipinagbabawal na lugar ng Supremacium.
Gayunpaman, mayroong isang Martial Celestial rank sa maagang yugto na nagbabantay sa ipinagbabawal na lugar. Hindi ako makalusot sa lahat. Kailangan ko lang na tulungan mo akong akitin siya. Tumingin siya kay Lemuel at nagmamakaawa, pwede mo ba akong tulungan kahit ngayon lang? Maraming mga sinaunang libro sa bawal na lugar na hindi ko pa nababasa. Marahil ay maaaring mayroong isa na may naitala tungkol sa iles. Hindi mo ba gustong malaman kung anong uri ng mahiwagang bagay ang iles? Naintriga si Lemuel sa kanyang sinabi. Tumingin siya kay James, nag-isip sandali, at sinabing, fine. Tutulungan kita. Gayunpaman, akitin ko lang ang mga gwardya. Kailangan mong hawakan ang natitira. Lumiwanag sa tuwa ang mukha ni James, at sinabing, iyon lang ang kailangan ko. Sabi ni Lemuel, at saka, kailangan mong maging mabilis. Kahit na maakit ko sila palayo, maaari itong pukawin ang hinala ng mga powerhouse ng Supremacium. Hindi nagtagal ay dumating na ang iba pang powerhouse sa ipinagbabawal na lugar. Sa oras na iyon, mahihirapan ka na. Kumpiyansa na sinabi ni James, kahit wala akong cultivation rank ng dati kong buhay, nag-set up ako ng formation noon. Hindi ko na kailangan pang buksan ang formation para makapasok. Madali kong madadaanan at makuha ang lahat sa isang iglap. Kabanata 5276 na nagtiwala si James. Hanggat walang pumihil sa kanya na makapasok sa ipinagbabawal na lugar, madali niyang mabypass at maagaw ang mga kayamanang inimbak niya sa kanyang nakaraang buhay. Sa pagpupursage ni James, sa wakas ay pumayag si Lemuel na tumulong sa pag-akit sa mga gwardya sa labas ng formation. Tanong ni Lemuel, so kailan tayo kikilos? Matapos mag-isip sandali si James at sinabing, hindi natin dapat minamadali. Maghintay tayo hanggang sa mas maraming tao ang pumasok sa Supremacium. Kung kakaunti lang ang tao, mas malaki ang chance na ma-expose tayo. Marahang tumanggo si Lemuel. Pagkatapos, matiyagang naghintay sila sa Supremacium. Lumipas ang 30,000 taon sa isang kisap mata. Sa loob ng 30,000 taon na ito, hindi naging tamad si James. Sa halip, siya ay naglilinang sa pagbuo ng oras. Mayroon pa siyang ilang Empyrean herbs at itinaas ang kanyang cultivation rank sa gitnang yugto ng Sovereign Third rank. Bagaman ito ay bumuti lamang ng kaunti, ang kanyang pag-unlad ay itinuturing na kahanga-hanga. Malapit nang mamukadkad ang Supremas Lotus, at ang Supremacium ay punong-puno ng mga powerhouse mula sa iba't ibang eroplano. Sa gabi, nagsama-sama sina James at Lemuel. Patahimik na sabi ni James, ang Supremacium ay puno na ng tao. Ito ay isang magandang panahon para kumilos. Bahagyang tumanggo si Lemuel at sumagot, pagkatapos kong kumilos, maglalagay ako ng harang para hindi ma-detect ng sinuman ang nangyayari sa loob ng bawal na lugar, at hindi rin nila ito ma-extrapolate. Gayunpaman, tatagal lamang ito ng halos 1 minuto. Tandaan, mayroon ka lamang 1 minuto at kailangan mong lumikas bago matapos ang oras. Pinagsalikop ni James ang kanyang mga kamay at sinabing, salamat, Lemuel. Ang 1 minuto ay higit pa sa sapat. Sige. Fair na, sabi ni Lemuel. Tahimik na umalis ang dalawa sa tirahan. Maya-maya, nakarating na sila malapit sa bawal na lugar. Nagtago si James sa dilim. Samantala, binago ni Lemuel ang kanyang aura. Pagkatapos, nagbalat kayo siya bilang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng itim na balabal at maskara, kaya imposibleng makita ang kanyang hitsura. Sino nandyan? Agad na nakita ng guard sa early stage ng Martial Celestial rank si Lemuel at tumayo. Agad na tumakbo si Lemuel. Saan ka makakatakas? Hinabol siya ng guard. Biglang nahulog mula sa langit ang ilang mahiwagang inscription, na nahuli siya at ang iba pang mga gwardya. Mabilis na sinamantala ni James ang pagkakataon at walang pagdadalawang isip na pumunta sa formation. Hindi siya naitaboy ng pormasayon, at madali siyang nakapasok sa ipinagbabawal na lugar. Pagkatapos, mabilis niyang inimbak ang lahat sa isang imbakan na kayamanan at umalis. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo. Makalipas ang 1 minuto, bumalik sa bawal na lugar ang gwardya na humabol kay Lemuel. Mabilis niyang inabisuhan si Quirigen tungkol sa pangyayari. Hindi nagtagal, dumating si Quirigen at ilang iba pang powerhouses ng Supremacium. Ipinaliwanag ng guard ang lahat ng nangyari.
Nagdilim ang mukha ni Qui-Gon. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, gustong likhain muli ang eksena. Gayunpaman, ang kanyang pambihirang kapangyarihan ay hindi maaaring i-replay ang eksenang nangyari sa lugar. Damn it! Nakakatakot ang ekspresyon ni Qui-Gon. Napakahiwagang kapangyarihan. Kabanata 5277, kahit si Sir Qui-Gon ay hindi kayang likhain muli ang eksena dito. Sino ang pumasok sa aming ipinagbabawal na lugar? Ang nanghihimasok ay hindi nagdulot ng anumang pagbabago sa pagbuo, kaya duda ako na nakapasok siya sa ipinagbabawal na lugar. Ang tagapagtatag ng Supremacium ang nagtayo ng pormasyong ito. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi kayang lampasan ito. Nagsimulang talakayin ang mga powerhouse ng Supremacium. Sino yun? Nakita mo ba ang mukha ng nanghihimasok? Tanong ni Qui-Gon na may malungkot na ekspresyon. Ang bantay sa unang bahagi ng Martial Celestial Rank ay sumagot ng totoo, ang nanghihimasok ay nakasuot ng maskara. Hindi ko makita ang mukha niya. Siya ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Matapos ko siyang mapansin ay agad ko siyang hinabol pero halos nawala pa rin ang aura niya. Napakunot ang noo ni Qui-Gon, iniisip ang posibleng pagkakakilanlan ng nanghihimasok. Sa kasamaang palad, hindi niya masira ang porma sayon at pumasok sa ipinagbabawal na lugar upang i-verify kung may nakapasok. Bukod dito, wala siyang ideya kung ano ang nakatago sa loob ng ipinagbabawal na lugar. Mahigpit niyang utos, itago mo ang pangyayaring ito. Gusto kong bigyang pansin ng 10 elder ang lahat ng nakapasok sa Supremacium. Gusto kong makita kung sino ang matapang na nanghihimasok. Naiintindihan, sabay-sabay na sagot ng 10 elder. Samantala, bumalik si James sa kanyang tirahan. Dagdag na una nang bumalik si Lemuel at ibinalik ang dating anyo at aura. Umupo siya sa isang upuan sa bakuran na may maluwag na ekspresyon. Nang mapansin niya si James, nakangiti niyang tinanong, "How did it go?" Perpekto. Lumapit si James at umupo sa tabi ni Lemuel. Si Lemuel ay hindi kapani-paniwalang mausisa tungkol sa Iles, ang maalamat na kayamanan. Sabi niya nang may pag-aalala, mabilis na suriin kung mayroong anumang bagay tungkol sa Iles. Nagpatawag si James ng ilang sinaunang aklat na naglalaman ng iba't ibang supernatural powers. Gayunpaman, sa kanyang nakaraang buhay, interesado lamang si James sa Genesis Path, at lubusan niyang pinabayaan ang lahat ng iba pang aklat na ito. Matapos maramdaman ni James ang laman ng tambak ng mga libro, napansin ni James ang isang kakaiba. Makapal ang libro, at naging dilaw na ang pabalat nito. Ilang sinaunang salita ang nakaukit sa pabalat, nagbabasa mga madilim na lihim. Hinanap ni James ang kanyang mga alaala at naalala ang paghahanap ng libro ng siya at ang isang grupo ng mga powerhouse ay pumasok sa isang kakaibang espasyo sa Dark World. Sa loob ng hindi pangkaraniwang espasyo, walang ibang mga buhay na nilalang. Gayunpaman, ito ay puno ng mga libingan. Hinukay ni James ang libro mula sa isa sa mga libingan. Ang libingan ay puno ng mga bitag, at karamihan sa grupong kasama niyang pumasok ay namatay maliban sa kanya at sa isa pang babae. Ang babae ay walang iba kundi ang dating sarili ni Zizzle, si Lady Wicalia. Matapos maalala ang mga nakaraang pangyayari, binuksan ni James ang aklat at sinuri ito. Nagtataka namang naglakad si Lemuel. Sa libro, naitala ang ilang mga lihim tungkol sa mga bagay sa kaibuturan ng Dark World. Nalaman ni James at Lemuel ang tungkol sa mga primeval na umiral bago ang mga eroplano. Sa mga huling pahina ng libro, ang impormasyon tungkol sa Iles ay naitala. Mayroon talagang isang bagay tungkol sa Iles. Tuwang-tuwa si James matapos basahin ang tungkol sa Iles. Kabanata 5278. Maraming bagay tungkol sa madilim na mundo ang naitala sa madilim na lihim. Maging si Lemuel, na nakaabot sa Holy Celestial Rank, ay walang kamalayan sa mga bagay na ito. Bagamat mayroon siyang malaking lakas, hindi pa siya nakipagsapalaran sa madilim na mundo. Kaya, hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa primevals. Hindi inaasahan ni James na magkakaroon ng napakaraming sikreto ang Dark World. Binasa niya ang buong libro at nalaman na ang Iles ay isang kayamanan na naiwan ng isang makapangyarihang primeval na tinatawag na Glacium Race. Ang Iles ay isang mahiwagang bagay na nabuo sa loob ng madilim na mundo.
Ang apat na sinaunang lahi ay gustong sakupin ito para sa kanilang sarili. Sa kalaunan, nagsanib puwersa sila at winakasan ang Glacium race. Gayunpaman, nabigo silang makuha ang Ilas, at nawala ito kasabay ng pagkawasak ng Glacies. Ang sinaunang aklat ay walang detalyadong impormasyon tungkol sa Ilas, ngunit binanggit nito ang mga pahiwatig tungkol dito na nakakalat sa mga guho ng Glacies. Tanong ni Lemuel, sino pa ba ang nakabasa ng aklat na ito, James? Pinag-isipan ito ni James at sumagot, noon, pumasok ako sa Dark World kasama ang isang grupo ng mga powerhouse. Napadpad kami sa isang abandonadong espasyo kung nagkataon. Pagkatapos naming pumasok sa isang sementeryo, karamihan sa grupo ay namatay maliban sa akin at kay Lady Wicalia. Matapos makuha ang aklat na ito, hindi ko na ito binasa, ngunit napagdaanan na ito ni Lady Wicalia. Sinabi ni Lemuel, kung gayon, malamang na si Lady Wicalia ang may pagkana ng iyong pagkamatay. Bahagyang nabigla si James sa posibilidad. Pagkaraan ng ilang oras, umiling siya at sinabing, sa tingin ko ay hindi. Hinahabol ako ni Lady Wicalia sa mga nakaraang buhay namin. Siya ay mula sa isang maimpluwensyang background, ngunit sinundan niya ako nang hindi humihingi ng marami. Duda ako na makikipagsabuatan siya sa iba para patayin ako. Sabi ni Lemuel, siya lang ang nakabasa ng libro. Bagamat walang anumang kapaki-pakinabang na mga pahiwatig sa kinaroroonan ng mga Iles, kayong dalawa lang ang nakalabas ng libingan ng buhay. Marahil ay naisip niya na nakakuha ka na ng mahahalagang pahiwatig tungkol dito at nagpakalat ng maling balita para papatayin ka ng ibang mga powerhouse. Bahagyang tumanggo si James, sangayon na makatwiran ang hinala ni Lemuel. Lady Wicalia, Zizzle, dumilim ang mukha ni James, at malamig niyang sinabi, sooner or later, the truth will come to light. Mas mabuting huwag mong hayaang malaman kung may kinalaman ka. Kung hindi, pira-piraso kita. Hindi na tinuloy ni Lemuel ang topic. Tumingin siya kay James at nagtanong, ano ang susunod mong planong gawin? Sumagot si James, sa nakaraan kong buhay, malamang na natisod kami sa isa sa mga guho ng Glacium race. I'm guessing nahati ang teritoryo ng Glacies sa ilang mga guho pagkatapos itong wasakin. Para makuha ang Ilas, kailangan nating maghanap ng iba pang bahagi ng mga guho nito at maghanap ng mga pahiwatig. Sa labas ng universe, Yuvon muttered, interesting. Noon, wala sa mga sinaunang lahi ang nakahanap ng Ilas. Ngayon, sa wakas ay mayroon na tayong ilang mga pahiwatig. Dapat kong iulat ito pabalik kay Sir Talvalay sa lalong madaling panahon. Tumingin sa kanya si Thea nang may pagmamakaawa at sinabing, pakiusap, huwag mong sabihin sa tatay ko ang tungkol dito. Siguradong hahanapin ni James ang Ilas. Magpapadala rin si Itay ng mga tao para hanapin ito kung isusumbong mo ito sa kanya. Kung mangyayari iyon, kailangang labanan ni James ang mga tauhan ng aking ama. Ayokong mangyari yun. Sagot ni Yuvon, hindi mo maintindihan kung gaano kalakas ang Ilas, prinsesa. Ito ay isang pambihirang kayamanan. Ang sinumang makakuha nito ay makakakuha ng hindi masisirang katawan. Kung makukuha natin ang Ilas, ang ating lahi ay tataas sa iba pang 3 sinaunang lahi. Tayo ang magiging pinakamalakas sa Dark World. Biglang naging solemn na ang mukha niya. Then, he murmured, parang may hindi tama. Noon, nagsanib puwersa ang 4 na sinaunang lahi upang sirain ang lahing Glacium. Pagkatapos, hinanap nila ang buong teritoryo ng Glacium. Gayunpaman, hindi nila ito mahanap. Sino ang nag-iwan ng Dark Secret? Bakit naitala na may mga pahiwatig tungkol sa Ilas sa loob ng mga guho ng Glacies? Medyo natarante si Yuvon, pero inalis niya ang iniisip niya. Nais niyang iulat ang bagay kay Talvalay. Pagkatapos ng lahat, ang Mevrayes ay maaaring bumangon at maging mga pinuno ng 4 na sinaunang lahi kung makuha nila ang Ilas, at hindi na nila kailangang makipagkompromiso sa iba pang mga lahi. Chapter 5279. Hindi pumayag si Yuvon sa hiling ni Thea. Sa kanya at sa mga Mevrayes, hindi gaanong mahalaga si James. More steel, disposable asset lang din si Thea sa Mevrayes. Kaya, hindi siya pumayag sa kanyang kahilingan. Walang magawa si Thea. Kumunot ang noo niya, iniisip kung ano ang gagawin. Kailangan niyang pigilan si James na hanapin si Ilas.
Kung hindi, kailangan niyang harapin ang mga powerhouse ng Mevraes at mamamatay. Tinapos nina James at Lemuel ang pagbabasa ng sinaunang aklat. Bagaman binanggit ng aklat ang apat na sinaunang lahi, hindi nito binanggit ang kanilang lakas. Sa makatuwid, hindi alam ni James o Lemuel kung gaano sila kalakas. Sa kabila nito, masasabi nilang makapangyarihan ang sinaunang apat na lahi. Umiral na sila bago pa man nabuo ang mga eroplano at nabuhay ng napakatagal. Natural lang sa kanila na madaig ang mga powerhouse ng eroplano. Tumingin si James kay Lemuel at nakangiting nagtanong, ano sa tingin mo? Gusto mo bang makipagsapalaran sa kailaliman ng Dark World at makilala ang Primevals at ang apat na sinaunang lahi? Nakangiting sagot ni Lemuel, I'm quite intrigued. Gayunpaman, dapat kang maghintay hanggang matapos ang kaganapan ng Supremacium. Sige, tumango si James. May tiyag ang naghintay ang dalawa sa Supremacium para mamukadkad ang Supremas Lotus. Samantala, naghihintay din sina Thea at Yuvan sa labas ng universe. Tumingin si Thea kay Yuvan at nagtanong, kailan ka kikilos? Nakangiting sabi ni Yuvan, we'll have to wait for the Supremas Lotus to bloom. Bagamat sagana na ang enerhiya nito bago pa ito ganap na mature, hindi ito kasing ganda kapag namumulaklak ito. Namumukod tangi ang kalidad ng Supremas Lotus. Kung makukuha ko ito, malamang na maabot ko ang gitnang yugto ng Holy Celestial Rank pagkatapos mag-cultivate ng ilang sandali. Napatingin si Thea kay Yuvan na nagmamakaawa. Pakiusap, Mr. Yuvan. Yuvan waved his hand and said, I know. Gusto mong ibigay ang Supremas Lotus kay James. Hindi ko sinasadyang kunin ito para sa sarili ko. Dagdag pa, sa aking cultivation rank, hindi ako matutulungan ng Empyrean Herbs na mapabuti. Kakailanganin ko pa ring umasa sa aking mga kakayahan sa pag-unawa. Ibibigay ko kay James ang Supremas Lotus. Kunin ito bilang paraan ng Mevrai para makabawi sa iyo. Nakahinga ng maluwag si Thea. Lumipas ang 10 taon sa isang kisap mata, at malapit nang mamukadkad ang Supremas Lotus. Sa nakalipas na mga taon, maingat na sinusubaybayan ng mga powerhouse ng Supremacium ang kanilang teritoryo, gayon din ang pagmamasid sa mga powerhouse na pumasok sa Supremacium. Gayunpaman, walang tila kakaiba, at hindi nila malaman kung sino ang nakalusot sa ipinagbabawal na lugar. Hindi nagtagal, malapit nang mamukadkad ang Supremas Lotus. Inimbitahan ng Supremacium ang mga powerhouse na tumungo sa kung saan iniingatan ang Supremas Lotus at hintayin itong mamulaklak. Sa kawalan sa unahan, may nakaugat na lotus. Ang Supremas Lotus ay may nakamamanghang at makulay na mga petals na hugis-ulap. Kahit na hindi pa ito ganap na namumulaklak, ito ay isang kamanghamanghang tanawin. Kabanata 5280, Kamanghamanghang. Ang Supremas Lotus ay isang pambihirang kayamanan. Narinig kong nakuha ng tagapagtatag ng Supremacium ang Supremas Lotus mula sa isang ipinagbabawal na lugar sa Dark World. Nang ibalik niya ito, tanging mga ugat na lang ang natira. Ginamit niya ang Genesis power ng hindi mabilang na mga eroplano upang pakainin at pasiglahin ito. Oo, tama iyan. Ang hangin dito ay naglalaman ng Genesis powers ng hindi mabilang na mga eroplano. Personal na itinatag ng tagapagtatag ng Supremacium ang pagbuo dito, na patuloy na nagbibigay ng enerhiya sa Supremas Lotus. Sa tuwing namumulaklak ang Supremas Lotus, aanihin lamang ng Supremacium ang bulaklak at hindi masisira ang mga ugat nito. Maraming talakayan tungkol sa Supremas Lotus ang sumiklab. Maging ang pinagmula ng Supremas Lotus ay ibinahagi. Tumayo din si James sa gitna ng mga tao. Tumingin siya sa Supremas Lotus na nakakunot ang noo. Ang kanyang paunang plano ay ang pagbunot ng Supremas Lotus dahil ito ang pangunahing bahagi ng Supremacium. Malaking pakinabang sa kanya ang mabunot ang Supremas Lotus. Gayunpaman, tumanggi si Lemuel na tulungan siya. Sa lakas ngayon ni James, imposibleng makalaban niya ang Supremacium. Ang ilang mahiwagang ulap ay nagtipon at nabuo sa mga talulot ng Supremas Lotus. Biglang, isang maraming kulay na sinag ang tumagos sa kalangitan at nagliwanag sa lugar. Ito ay isang magandang tanawin, na parang mula sa isang fairy tale. Ang Supremas Lotus ay namumulaklak. Nakakapigil hiningang tanawin. Isa, mabilis.
Dapat nating linangin ngayon. Ito ay usap-usapan na ang lahat ng Genesis paths ng eroplano ay magsasama kapag ang Supremus Lotus ay namumulaklak. Ito ang perpektong oras para linangin ang Genesis paths ng ibang mga eroplano. Maraming mga powerhouse ang nakaupo sa mga posisyong lotus sa lupa at nagsimulang magtanim. Kahit na ito ay isang mahusay na pagkakataon para sa iba, ito ay walang kahulugan para kay James. Si James ay naglagay ng isang pormasayon sa lugar at pinalusog ang Supremus Lotus sa nakaraan upang ang mga miyembro ng Supremacium ay umunlad. Napangiti si Qui-Regen matapos makita ang mga powerhouse na nakaupo sa lupa. Ang kanyang ego ay lubos na nasiyahan. Nanood sina Thea at Yuvan mula sa labas ng Supreme Universe. Tumingin si Thea kay Yuvan at nagtanong, maaari ka bang kumilos ngayon? Tumango si Yuvan at sinabing, oo. Oras na. Dapat umalis ka muna. Please, kunin mo ang Supremus Lotus at hanapin ka. Bahagyang tumango si Thea at umalis sa lugar. Humakbang si Yuvan at pumasok sa Supreme Universe. Sa maikling sandali, nakarating siya sa espiritual na bundok kung saan matatagpuan ang Supremacium. Ang Supremacium ay karaniwang may protection na pormasayon na nakalagay sa paligid ng lugar. 3/4. Gayunpaman, na-deactivate nila ito para idaos ang grand event. Hindi sila natakot sa ibang puwersa na sumalakay sa kanila. Humakbang pasulong si Yuvan at hindi nagtagal ay nakarating sa kinaroroonan ng Supremus Lotus. Haha! Ang Supremus Lotus ay kahanga-hanga. Napakasagana ng enerhiya nito, at kahanga-hanga ang tanawing namumukadkad ito. Habang sinubukang linangin ng hindi mabilang na mga powerhouse, isang tawanan ang umalingaw-ngaw sa lugar. Lahat ay nagtaas ng ulo at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Isang ordinaryong lalaki na nakasuot ng itim na robo ang lumutang sa unahan, kalmadong nakatingin sa kanila habang nasa likod ang kamay. Mapangahas. Matapos makita ang hindi pamilyar na nanghihimasok sa harap nila, pinagalitan siya ng isang matanda mula sa Supremacium. Pagkatapos, itinaas niya ang isang kamay, at isang parang multo na palad ang dumampi sa nanghihimasok. Ang parang multo na palad ay lumaki sa laki ng isang bundok at sinisingil kay Yuvan.